Okay, may magandang araw, may gagawin tayo. Ito, mag-assemble ulit tayo ng battery ng ating e-bike kasi nakaraan nag-assemble tayo, mag-iisang taon na ngayon ano. So dagdagan pa natin ng isa para mayroon tayong backup ulit na isa. Kasi yung lead acid niya medyo mahina na, malambot na siya. So mas magandang klase yung ganitong battery. Talagang maganda humatak. Okay, mag-assemble tayo. 16 series, 6 parallel, 48 volts. So ano to, 48 36 ampere. 48 volts, 36 ampere. Okay, so ano na natin to, na balance na natin siya. Lahat ng positive pinagsama natin, lahat ng negative pinagsama natin. So hindi na tayo nag-charging para sa balance niya. Kusa na lang sila magbabalance lahat kasi pinagsama-sama natin lahat sila. So ganito lang pa nag-balance tayo, hindi na tayo nagcha-charge pa. So okay na yan. Bali kahapon ko siya in-assemble, tapos babaklasin ko ulit siya ngayon, saka i-assemble na natin yung 48 volts 36 ampere. Okay, tatanggalin ko muna ito lahat. Okay, so ayan na. So ito yung positive niya, ito yung negative. Magdudugtong tayo ng isa dito. Ito naman positive, ito negative. So salitan lang yan, ano? Salitan lang yan.
ito na, na-set up na natin siya. Bali ito yung positive natin, ito naman yung negative natin. So ang connection niya positive, maganon lang yan. So ingat-ingat kayo pag nag-jumper kayo, no? Dapat masundan nyo yung posisyon lahat ng battery nyo. Yun, pinadaan na natin. So yung nasa gitna, isa lang yung jumper niyan, diretso lang. Diretso lang yan lahat. Ito sa taas, isa lang ito, tapos ito pares, tapos ito pares din, tapos isa. So ingat-ingat lang kayo. Tapos dito sa baba, puro lahat jumper, ano? Yan, dalawahan lahat yan. Sa baba, nakikita nyo ang jumper natin. Ito yung positive natin. Okay, ayos. So kakabitan natin siya ng BMS, tapos testing natin mamaya. Okay, so makikita nyo yung jumper natin ay apat na patong, ano. So apat na patong yan. Lahat yan apat na patong para kumapal yung jumper natin. Kasi pag isa lang, lumuluwag yung connection niya dito sa gitna. Yan, lumuluwag siya pag isa lang. Kaya ito, apat din ito. Para gumanda yung kapit niya. Yun, sa una nating setup, ganun din yun. Makapal din yung kinapit natin doon. Dinuble din natin yung mga jumper nun. Ang nagiging problema kasi nito pag may loss yung jumper nyo, kawawa yung battery na nakakabit, ano. Halimbawa, kagaya niyan, may loss yung isang battery mo rito, isang jumper mo loss, walang connection yung isang battery mo. So kawawa yon. Yung maiiwan ditong natira, yun ang kakargahan niya ng gusto. Yung naglo-loss, walang selfie. So mas maigi yung jumper nyo ay maganda ang kapit niya para walang loss sa mga jumper. Diba, kagaya nito, apat yung naglo-loss, bali dalawa lang yung maganda yung kapit. So ang papasok lang sa supply natin doon, dalawa lang. Lalo na pag nagkakarga ka, kawawa naman yung dalawa, yung apat naglo-loss. So hindi maganda yung connection niya. So kadalasan sa battery na nangyari noon, nasusunog yung battery, na-over. Kasi imbis na sa 6 sila dadaan lahat, ang nangyayari, dahil apat loss connection, dalawa lang yung dadaanan ng supply natin, ng circuit natin. So yung iba maglulus na. Kaya kawawa yung dalawa, napipwersa yung battery natin pag may mga loss connection yung ating jumper. Kaya pag nag-jumper kayo nito, mas maganda kung makapal na yung gagamitin yung jumper. So yung nakuha kasi natin medyo manipis, kaya ginawa natin apat na patong. Ito, ang gagawin natin dito ay magkakabit tayo ng BMS. So yung BMS natin ay yung ganito. Yan, LiPo 4 16S48 BMS. Discharge current niya 60 ampere, charge current niya 30 ampere. Okay. So ang pagkabit niyan ay ganito siya. So gagawin natin yung block, kabit natin yan sa connection ng block niya. Ito kasi yung negative natin, tapos ito naman yung positive natin. So una nating ikabit yung block niya, sunod yung pangalawang wire na red dito sa unang positive, yung pangatlong positive. Yun, ganun lang yan, sunod-sunod na yan hanggang sa matapos nating kabit lahat yan, hanggang sa umabot dito yan. Okay, so kabit ko muna yan. Okay, kakabit natin yung wiring ng BMS natin.
Okay, so pagtapos nyo ikabit yung BMS niya, check nyo mula sa grounding, check nyo kung kumpleto lahat ng supply hanggang umabot dito. Kasi baka may putol yung wire, factory defect. So, pag kinabit nyo yung BMS nyo, masasayang yung isang set niya kasi open yung wire niya. So, mas maigi, check nyo mabuti yung wire kung normal. Saka pag nagkabit kayo ng BMS, naka-remove muna yung BMS nyo. Huwag nyo muna siya ikabit pag hindi pa naka-set up yung wiring nyo. Yan, kagaya nito, sinet up muna natin siya. Mamaya, kakabit natin dito to. Pag na-set up na natin yung wiring nya, saka natin i-plug yung socket na ito para safe yung battery natin at safe na rin yung BMS natin. Pag nagkamali ka kasi pwedeng masira ito, sayang naman. So naka-set up na ito, ayan. Dapat malinis kasi sarili nating gamit to eh. Ayos na yan. So set up ko lang yung BMS natin. Tapos wawiringan natin. Nakalimutan natin i-video kung paano ikabit yung BMS na actual. Kasi yung nasa video lang natin yung connection lang dito, yung 16 wire, 17 wire kasama yung black. Yun lang yung na-videoan natin. So ito yung BMS natin. Yung P, yan yung lalabas na wire. Yan, papunta ito sa output na ng ating battery. Tapos itong B, may nakalagay dyan ay B negative, ano? Yan, B negative yan. Yan ay papasok sa ating battery. Yan. Tapos yung out niyan, ito positive. Yan yung papunta na sa ating socket. Yan. Bali yan yung pagkabit ng BMS niya. Tapos yung wiring dito. Okay. Yan. Bali yan yung connection niya. So makikita nyo yung ito yung block natin, ano. Bali, yan yung black wire natin. Tapos itong kasunod niya ay red. Tapos red na rin to. Yan, red na rin yan. So, yung black, kakabit muna sa black. Tapos yung kasunod nun, papasok na sa unang positive. At pasunod na rin yun. So, ganun na pagkabit ng BMS na ito. Yan. So ito, minsan nagkakaproblema ito, no? Yung BMS natin. Kasi nga, pag na-drain yung battery dito, automatic yan magka-cut ito. Walang supply na lalabas dito. Magka-cut yan. Kaya, pag nasa biyahe ka, tapos na-drain yung battery mo, tapos nag-cut yung BMS mo, wala nang supply na lalabas dito. Hindi ka natatakbo. Hindi kagaya sa lead acid na kahit lobat na yung battery mo, hanggat kaya pang tumakbo ng e-bike mo, kaya pa ng battery mo, itatakbo pa niya yon. Pero mabagal lang. Ito, pag nalobat, drain na yung battery mo, automatic magka-cut ito. Hindi natatakbo yung e-bike mo. Kaya para safety din na kahit lobat ka, pwede pa siyang tumakbo. Kung magpapagawa kayo, magpalagay kayo ng fuse box dito. Yan, fuse box dito. Connection dito. Yan. So ito, nakahang lang to. Walang fuse yan. Open pa siya. Huwag nyo muna siya lagyan ng fuse. Nakalabas din ito. Yung sa akin, nilagyan ko rin ito, pero nasa loob nakatago. Pag in case na emergency, pwede ko siyang dukutin tapos lagyan ko siya ng fuse. So dahil dalawa naman yung battery natin, kaya malabo naman na magka-problema tayo dito. So kung nag-iisa lang yung battery nyo, dapat lagyan nyo ng fuse box yan. Para pag nag-cut off, yung nag-open na tong BMS nyo, pag naglagay kayo ng fuse dito, tatakbo ulit yung unit nyo. So ganun yung ginawa ko sa akin. Yan.
At maglagay din kayo ng fuse dito para safety. Kahit isa lang dito. Sa negative pwede rin sa positive kayo maglagay ng fuse. Kasi sa lead acid may fuse yon sa gitna, ano. Minsan naging problema nun ay nag-open yung fuse. Ayaw na mag-power yung unit mo. Lalo na sa mga unang bili nyo. Siguro mga kalahating taon. Magkakaproblema yan, hindi tatakbo yan. Kasi minsan nalulusaw yung kabitan ng fuse. Okay, so ito lang paano ikabit yung BMS na ito. Gawin natin pambalot to. Nag-order na lang kasi ako para medyo fit yung cover natin sa battery natin. Kasi yung ginawa nating assemble na bahay niya medyo malaki, baka sumikip sila doon sa lagayan natin ng battery ng e-bike, yung pwesto doon. So ito, nag-order ako, yung lapad nito ay 500 mm ang nakalagay. Tapos nag-order ako ng bali 2 metro, 2 meters na 500 mm. So pasok siya pag nakatagilid, pag yung itong side ang tatakpan mo, pasok din siya, kaya lang medyo maluwag, ano? Pero try natin, baka makuha sa init, baka mag-fit naman pag nainitan natin. Pero yung ganito, fit na fit ito, yung ganitong sukat. So ito yung ating terminal. Kasi DIY kasi natin yung wire na ikakapit natin doon sa e-bike natin. Kaya ganito yung ginamit kong connection. Hindi yung pang original niyang plug, ano, or yung outlet. Yan. So hot air lang natin to para mag-fit itong cover. Ito wala na akong plate na kinabit dito sa taas. Dito maglalagay lang tayo ng sapin dito. Kasi open kasi yung circuit dito. Kaya maglalagay lang tayo ng ganito o mamaya pag siya na yung ibabalot natin. Ito muna i-hot air natin ito. Nabalot na natin siya. Pang finish na natin to, babalutan pa ulit natin itong sa gilid niya. Kasi lumabas pa yung sapin natin dito. Okay na siya. So, titingnan natin kung magkasya yung dalawang ganito kalaki doon sa compartment ng ating lagayan ng battery. Sana magkasya yung dalawa para pasok yung ating backup saka yung isang battery nating luma na LiPo rin. Last year ko lang na-assemble yon. So nagdagdag ako ng isa kasi minsan yung biyahe kasi natin ay pang malayuan. Okay, so ayos na. Nabalot na natin siya, no? Pwede na yan, nakatatlong balot na tayo. Isa lang sa gilid, ito, dalawa dito. Kasi ito yung papatong sa sahig, no? Ito, walang support dito. Ito yung kailangan doble kasi didikit yan doon sa ating lalagyan. Okay? Try natin. Okay, so ito siya. May space pa dito. Kaya pa. Sukat natin kung gaano kalaki yung nakuha niya. So kulang-kulang 7 inches yung nakuha niya dito. So sukat natin yung set up na natin yung battery natin. So yung isa kong battery, yung pang 12 volts ko, binago ko yung forma, ano, pahaba yung ginawa ko. Ano yan, 1230 ampere. Yan, pahaba para pumasya siya dito sa sulok. Tapos yung battery natin dito natin ikakabit yung dalawa. Yan, nakaporma na yan. May patungan na rin siya. Foam ito. Goma yan para lalay lang na hindi masira yung pinaka-cover natin sa battery. Okay, so yan na. Na-set up na natin yung isa. Nakakabit na rin yung socket nun. Tapos yung isa kabit natin. Okay, so yan na, naipasok na natin. So pinalot pa natin yan ng plastic yung battery natin. Pinalot pa ulit natin. Kasi itong e-bike natin ay minsan nailulusong natin sa tubig kasi yung area natin ay medyo malalim. Pero safety naman yung mga wiring natin dito. Kasi nga lahat ng wiring nito, lahat ng dugtungan nakabalot na siya, electrical tape. Binalutan ng plastic, pati yung pinakamakina niyan
binalot din natin, ano. So kahit hindi sumingaw yung init niyan, okay lang naman yun. Kasi hindi naman kumbaga alam natin kung paano siya pagganahin, yung hindi mapipwersa yung makina natin kahit nakabalot. Yung iba kasi laging naka number 3, ano. Sa atin ginagawa natin dyan para hindi mapwersa yung makina natin, 1, 2, 3. So pwedeng pag medyo hindi naman mabilisan ang takbuhan, pwede kang tumakbo ng 1, 2, tapos pag mabilisan singit mo yung 3. Huwag lang lagi number 3 kasi mapipwersa yung setup ng number 3. Kailangan magamit mo rin yung 1, 2 saka yung 3 nya para pantay lang yung gamit mo ng pyesa doon sa loob. Kasi so yun, no, pasok na pasok siya, no. So yan, dalawang lipo yan, dalawang 48 volts, dalawang set na yan. So may backup na tayo. Okay, so pasok naman yan. So yung isa nating battery doon nakatago na, nasa gilid na. Yan. So nakalock na yan, ayos na. Okay, so ito, pinabit natin yung isa. Yan. Yung luma to, ano? Yung luma nakakabit. Tapos try natin. Yan. So ang lumalabas na voltage niyan ay nasa 52.9. Okay. So off natin ulit to. Tapos kakabit natin tong bago natin kasi ito yung luma natin. Ito yung bago natin. Okay, so ito na yung bago natin. Tapos ito yung luma natin. Tapos on natin. Yan. So ang supply niyan ay 53.6. Mas mataas ito, no? Yung bago natin kasi alam ko nagamit ko na yung luma eh. Hindi ko pa na full charge. So itong bago natin, alam ko full charge ito. Yan. So pwede natin silang pagsabayin dalawa. Kasi may bakante naman dito yan. Pwede natin silang dalawang pagsabayin. Pag lobat na lobat, pwede natin silang pagganahin dalawa. Pag full charge naman yung isang battery natin, pwede isa lang. So yan lang yung ginawa natin dito. Dito lang tayo naglilipat pag kailangan natin magpalit ng battery. So hindi na tayo nagbubukas pa doon sa likod. Ito naman yung sa ating accessories, ano, yung mga 12 volts natin, charging natin, saka yung sounds natin, saka yung ventilador natin. Okay, so ayos na siya. So okay na yung setup natin. Dalawa na yung battery natin.